Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay mai-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga kapwa-guro. At sana matapos nyo yung panoorin itong vlog kong ito ay pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Kaya ng sinasabi ko, importante yan kay Sir Bong. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon ay May 7, Tuesday. Dito sa Division of Caloocan ay naka-asynchronous kami. Alam ko din sa ibang mga divisions, particular dito sa mga divisions sa NCR, ay ganoon din, naka-asynchronous din sila. Tinatanong ng aming mga parents and students dito sa Caloocan High School kung bukas ba ay blended na ba yung aming learning modality. Kasi pag blended dito sa Caloocan, ang ibig sabihin ay face-to-face kami sa MAGA, sa first shift, at sa second shift naman kami ay asynchronous. So dahil sa heat index, nagkakaroon lang kami ng on-site classes sa MAGA from 6 a.m. to 11:30. So dear parents and students dito sa Caloocan High School, aantayin pa natin yung announcement ng ating Mayor Along Malapitan. Kung ano yung i-announce niya na modality para bukas, Wednesday, May 8, yun ang ating susundin. Alam nyo, palaging nasa puso, palaging isinaalang-alang ng ating butihing Mayor Along yung kapakanan ng ating mga mag-aaral dito sa Caloocan. Palaging maraming nagtatanong ng mga guro natin tungkol sa application nila for reclassification kung daw ba sila ay qualified. Alam nyo, laging sinasabi ni Sir Bong, kahit na ilan yung MA units mo, basta mag-try lang kayo kasi wala namang mawawala kung magta-try kayo ng reclassification. Malay nyo ma-approve kayo, Tama ba, Sir Bong? May mga nagtatanong din sa akin, palaging nagtatanong tungkol naman sa master teacher. Qualified daw sila. Kaya lang ang worry nila ay marami na raw master teacher doon sa school nila. Alam nyo, yan ang isang problem sa master teacher kasi may formula, may ratio na sinusunod sa master teacher. Kaya kahit qualified ka na, kung fully occupied naman yung mga master teacher sa school nyo, hindi ka talaga i-approve ng inyong division office nor ang inyong regional office for reclassification. Kasi isa yan sa basis bago aprubahan yung application nyo for reclassification sa master teacher. Kasi kung walang need ang school nyo, hindi talaga i-approve yung papers nyo for reclassification. Dear teachers, May na, ilang araw na lang ay matatanggap na natin yung ating mid-year bonus. Kasi pag November, tinatawag naman natin yan na year-end bonus. Alam nyo, next week ay May 15 na, Ilang tulog na lang at papasok na sa ating mga ATM yung ating mid-year bonus. Alam nyo kasi pag May 15, dapat pasok na sa ATM ng mga guro yung ating mid-year bonus. Para doon sa mga direct budget, para doon sa mga direct budget or ayus na tinatawag. Dapat before May 15 ay yung mga ADAS natin ay pinapasok na yung ADA sa bank para May 15 ay credited na yung ating mid-year bonus. Yung mga hindi direct budget, yung inyong respective division offices ang nagbabayad ng inyong mid-year bonus. Alam ko yung mga elementary at ilang mga secondary school ay ang category nila ay non-ayos pa. Pero halos lahat alam ko ng secondary ay direct budget na o tinatawag natin na ayos.
tinatawag natin na ayos. Kasi yung mga non-ayos, yung kanilang mga budget ay, gaya ng sinasabi ko, nasa division office pa. Pero kaming mga direct budget, kaming mga ayos, yung budget ay nasa amin, sarili namin, at kami ang nagbabayad sa aming mga guro. O masaya ba yung ating mga guro? Maraming salamat sa inyong lahat.